sa inyo sapagkat binigay niyo kami, Panginoon, ang kalayaang sumamba, magpuri, mag-alay sa inyo ng mga awitin, ang aming mga sarili, hindi man po karapat-dapat ang Diyos. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sa oras na ito, Panginoon, nais po namin itaas sa inyo, talaga sa inyo, ang aming po panambahan, ang aming po pagsasalo-salo ng mga pagkain espiritual na inihanda nyo ngayon, na aming po salo-salo kakainin. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, makalinisin mo kami ng inyong banal na dulo, aming Diyos. At sa oras na ito, ang lugar mo dito, ang inyong lububan, ang inyong kapangyarihan, at ng inyong banal na dali sa inyo dulo. Kayo po ang siyang maluwalhati sa aming pagsasama-sama nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pilipinas 1:9-18. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa Kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayon napakipakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Hindi lamang bilang isang alipin, hindi bilang isang minamahal na kapatid. Kung siya may nagkasala o nagkulang sa iyo, sa akin mo ito, sige. Ito pong sulat na ito ni Apostol Pablo kay Pilimon ay napakaiksi lang. Halos sa ilang talata lang po ang ating mababasa sa Biblia ng mga talata patungkol sa inyo. Ito po ay may sulat ng pakiusap. Nasabi nila na si Onesimus daw po ay alipin ni Pilimon na gumawa po ng hindi mabuti sa kanya, kaya ito ay nakulong. At sa kanyang pagkakakulong ay nakasama niya si Apostol Pablo sa kulungan. At dahil doon, nabahaginan ng salita ng Diyos itong si Onesimo. At nito pong malapit ng lumaya si Onesimo ay sumulat si Pablo kay Pilimon at ang pakiusap kung maaari tanggapin si Onesimo hindi bilang isang alipin, hindi bilang isang kapatid sa Panginoon. At ang sabi niya, kung siya man ay nagkautang sa iyo, ako ang magbabayad sa iyo kung magkita tayo. Tatagyan din kaya o di kikilalani ang pakiusap nito ni Pablo kay Pilimon para kay Onesimo? Isa sa mga mahalagang aspeto sa pagbuo ng mabuting samahan na dapat umiiral ay ang salitang acceptance o pagtanggap. Ang sabi nga po, it is easy for acceptance to exist within a family due to physical ties. Madali rin po para sa isang social organization ang pagtanggap ng miyembro dahil pare-pareho makukuha ang benepisyo. But in the church, it is not always easy to have a gathering of people of various backgrounds, lifestyle, and interests. Kung sa iba madali, sa kapatiran ganito ang mahirap. Dahil po, sa iba-iba pong natin pinagmulan. Iba-iba ang ating pinalakihan, iba-iba ang kultura, iba-iba ang pamumuhay, iba-iba ang interest. Dito nga lang sa Pilipinas, ang dami-daming dialekto. Diba? Ang dami-daming salita na hindi mo maintindihan. Kaya nga, paano maaaring umunlad at lumago ang samahan ng kapatiran sa kabila ng kanilang pagkakaiba? Pero para po masagot ang tanong ito, dapat po malaman muna natin kung ano ba ang pagkakaiba-iba ng bawat isang tao na pumupunta sa ganitong fellowship, sa ganitong kapatiran. Ang pagkakaiba-iba ng tao sa isang kapatiran ay maaari pong marami. Una, difference in race. Pagkakaiba ng lahi. Maaaring ang iba po ay maputi ang kulay ng balat, ang iba ay itim, ang iba ay may murgi. Difference in nationality. Sa ibang bansa ay talaga pong nagsasama-sama sila na iba-iba po ang kanilang nasyonalidad. Difference in political ideologies. Ang dami pong ganyan. Maaaring ang iba po pagdating sa politika ay conservative. Iba ay liberal, iba ay demokrasya, at iba-iba pa. Difference in economic status. Pagkakaiba-iba po sa hanap buhay. Maaaring ang iba ay mayaman, ang iba ay mahirap. Difference in lifestyle. Yung iba po ang
iba ng hilig o gustong gawin. Maaaring ang iba mahilig sa sports, ang iba sa computer gaming, ang iba pa ang kinahihiligan. And difference in spiritual maturity. Pagkakaiba-iba ng buhay spiritual. Maaaring ang iba ay mahina sa pananampalataya, maaaring ang iba ay malakas o mature na spiritually. So ang mga pagkakaiba-ibang ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at humantong pa sa kaduluhan na maaaring ikasira at iwasan ng sama ng kapatiran kung hindi magiging mabuti o maingat ang bawat isa sa pakikitungo sa isa't isa. Paano tayo magiging isa at mag-i-enjoy na magkakasama sa kabila ng ating pagkakaiba-iba? Tularan natin ang pag-ugali ng Panginoon Hesus sa larangan ng pagtanggap. God does not show partiality. Ang Diyos ay hindi nagtatangi o nagpapakita ng kanyang pagkagusto o pagkakili. So saan tayo huhugot po ng lakas, ng siglang, ng kaalaman, ng karunungan pagdating po sa pagtanggap ng Diyos? Sapagkat siya lang naman po ang ating pinuntahan dito at wala nang iba. Deuteronomy 10:17, sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusunod. Ang aral ng mga kapatid, God revealed Himself as one who shows no partiality. Ipinapakita dito po na ang katangian ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay walang pinapanigan. Lahat ay tanggap niyo. Romans 2:9-11, there will be tribulation and distress for every human being who does evil. The Jew first and also the Greek. Glory and honor and peace for everyone who does good. The Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. So ayon sa sinulat nito ni Apostol Pablo, darating daw po dahil sa matinding paghirap at matindi pong mga kaguluhan, ay igagawad ng Panginoon sa lahat yung nararapat sa bawat isa. Kung gumawa ka ng mabuti, para ka lang kaniya. Kung gumawa ka ng masama, parusahan ka niya. Sapagkat pantay-pantay ang pagpili ng Diyos sa lahat ng tao. Walang special, walang superior, walang greater, walang better. Siya ay hindi nagtatali. 1 Peter 1:17, walang kinikilingan ng Diyos. Pinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag niyo siyang Ama, mamuhay kayo may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundo ito. Na wala pong pinapaligan. Ganon ang ating Panginoon. Tularan natin ang pag-ugali ng Panginoon sa larangan ng pagtanggap because God is willing to accept all. Acts 10:23-24, 34 and 35. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inaniyahan. At nagsalita si Pedro. Ngayong kulubusan na unawa, walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya, gumagawa ng pagli, kahit taga saan mang bansa. Ang akala kasi po ni Pedro, ang Panginoong Hesus ay exclusive lamang para sa kanilang mga Hudyo. Pero pinatunayan sa kanya ng Panginoong Hesus na walang special, walang superior, walang greater, walang chosen nation na iniisip ng mga Hudyo na sila ay special. At exclusive lang sa kanila ang kaligtasan. No. Dito po napatunayan na wala siyang pinapalitan. Wala siyang lahat pantay-pantay. Dahil si Cornelio, ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak ay kumakatawag sa mga Gentile nations na tanggap at welcome din sa kaharian ng langit. Kasi ayaw po kasing makisama ng mga Hudyo sa mga Hintil eh. Ayaw nilang makihalubilo sa mga Gentile. Pero ngayon,
dito po sa mga talata nito, kasi nung dumating po si Peter sa Jerusalem, ang eksena po, nagkaroon po sa Jerusalem ng First Church Leaders Conference. At pinatunayan po ni Pedro sa kanyang mga kababayang Hudyo Kristiyano na walang pinipili ang Diyos. Lahat ay tanggap niya. God makes no distinction. Wala na. Wala na pong balakid pa. Ang sinong tao makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Oo, lahat ay tanggap at welcome sa kanyang harapan. Pero meron siyang panuntunan na dapat sundin at gawin ng lahat na gusto lumapit sa kanya. 2 Peter 3:9, the Lord isn't slow about keeping His promises, as some people think He is. In fact, God is patient because He wants everyone to turn from sin and no one really knows. Ano ang sabi po ng Pedro dito sa kanyang mga simula? Kasi sabi ng iba, hindi naman totoo yung pangako, tagal-tagal na, hindi pa na nangyayari. Pero ano sabi ni Pedro? Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng marami sa iyo. Ang totoo, kaya sa tingin niyo parang matagal at hindi parang nagkakatotoo pa ang kanyang sinasabi, sapagkat binibigyan niya kayo ng pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Diyos at mabago ang inyong puso. So meron pong panuntunan. Oo, welcome. Oo, tanggap ng Panginoon. Pero meron siyang sinasabi. Kailangan mong pagsisihan, talikuran ang iyong mga ginagawa hindi tama na ayon sa kanyang kalooban. Tularan natin ang pag-ugali ng Panginoon sa larangan ng pagtanggap because God wants us to be one and accept one another. Romans 15:7, accept one another then for the glory of God as Christ has accepted you. Kung paano tinatanggap ko kayo, sabi ng Panginoon Jesus, tanggapin ninyo ang bawat isa para mapapurihan ang Panginoon. Unity does not mean uniformity. There is unity even in diversity. Ang pagkakaisa po ay hindi nangangahulugan pare-pareho tayo ng kulay, pare-pareho tayo ng suot, ng damit, ng uniform, ng sapatos, ng lugar na pupuntahan. Maaari magkaisa kahit may pagkakaiba-iba tayo. Dahil tanggap natin ang isa't isa, maaari pa rin tayong magkaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba kung ang Panginoong Hesus lamang ang pinaniniwalaan natin Diyos at tagapagligtas. Galatians 3:27-28, si Kristo mismo ang inyong isuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya mga kapatid kay Kristo Jesus, kaya nga mga kapatid, kung ating titingnan ang sinasabi roon, yung ating pagkakaisa hindi dahil lang sa panlabas, kung tayo ay iisang uniform, nagkakaisa tayo. Hindi po ito, hindi panlabas ang tinitingnan mo yun, kundi pagkakaisa sa loob. Kaya nga, ang sabi po ng Galatians 3, si Kristo mismo ang isuot, ang inyong isuot ng parang damit. Hindi po yung panlabas, hindi panloob. Maaaring iisa ang ating kulay ng damit, iisa ang kulay ng sapatos, yun, naka-uniform talaga tayo. Pero baka hindi naman tayo nagkakaisa tayo sa loob, sa isip, sa diwa, sa pamumuno. Kapag naunawaan natin na ang Diyos ay walang pinipili, pantay-pantay tayo sa Kanyang harapan, at nararapat natin tanggapin ang isa't isa, gaya ng pagtanggap niya sa atin, mas lalo natin maa-appreciate ang napakabuting plan niya kapag tayo magkakasama. At yun po ang nais ng Panginoon. Hindi sa labas, hindi sa loob. Sa isip, sa puso, sa damdamin. Doon tayo nagkakasa. At ang kaisa at ang tutularan natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang sino mang tao dito sa loob ng church. Siya ang
the Lord of glory, you must never treat people in different ways according to their outward appearance. Huwag sanayin ang sarili na magtangi ng kapwa by showing bias against others and favoring some people. Pagpura sa ilan, pero may pagkiling laban sa iba. James 2, tutunayan. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang kanyang damit. Kung aasikasuhin ninyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Makinig kayo, mga minamahal ko kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundo ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ngunit minamaliit niyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang naglalait sa marangal na pangalan ni Jesucristo at sa pangalan ito kayo nakilala? Pero kung sinusunod ninyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabing, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit, kung may pinapaboran kayo, nagkakasala. Ayon sa utosan, dapat kayong parusahan dahil nilalabag niyo ang utos nito. Uulitin ko. Kanina ang sabi, ang isuot ninyo si Kristo na parang damit. Para magkakas kayo. Ang sabi ni James, huwag panlabas ang inyong tignan para kaburan ng iba. Huwag daw po natin pupuwi kung may pagtitipon, yung mga punit-punit ng damit, doon na lang sa sahig. At yung magaganda ang suot, dito ba sa unahan? Huwag daw po gano'n. Dahil hindi yun nais na practice ng kapatiran. Sa ganito po, fellowship. Ang katuwang accept the poor as well as the rich ay prinsipyo maaaring ilapat sa iba't ibang larangan ng pagsasama kung saan. Kaya dapat tayo maging maingat tungkol naman sa reverse partiality kung saan ang mga mahihirap ay hinahamang ang mayayaman dahil sa inggit. At minsan po, nangyayari po yun. Dahil ang Panginoong Jesus ay walang pinili o pinipili at pantay-pantay tayo sa kanyang harapan. So we must put on the new man through spiritual renewal. Nararapat na magbaliklog tayo sa Diyos kung magkaroon tayo ng bagong pagkatao. Colossians 3:9-10. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawain ko. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, paano po natin malalaman na talagang nagbago na ang isang tao? Na kahit iba ang kanyang kultura, pamumuhay, paano natin malalaman? Ang sabi nito, hindi siya nagsisinungaling sa isang isa. Saan galing? Sa labas? Hindi, sa loob. Nanggagaling sa looban. Pagkausap ang kapatiran, totoo siya. Walang pagkukunwari. Walang pagbabalag kayo. Totoo siya. Hindi niya pinasisunod. Pag sinabi niya, ang ganda mo namang lalaki, ang pogi mo naman, totoo yun. Hindi yung kinausap mo, bago gupit ka eh. Kaya binagay ko na yung gupit sa akin, hindi ka naman makapagupit. Ano yung pagbabola? Hindi mo. Pag binagay kayo maganda,
sabihin natin yung kung ano talaga ang totoo. Diba? Kaya pagdating dito, mapapahinga siya. So hindi ka naman mag-overdress para lalo mapansin. Siguro, mag-over ka sa kabaitan, yun siguro ang ganda. Kung magpapagandahan, kagandahan ng kalooban, hindi palabas lamang. Diba? Kagandahan, mabaitan. No? Hindi po kasamaan. Kaya napakahalaga mga kapatid ang bagay nito. At magaganap lamang na tayo magiging katulad ng Panginoong Hesus kung magbabalik loob tayo sa Kanya at buong pusong susundin ang Kanyang kautos. Kapag ginawa natin ang pagbabalik loob sa Panginoong Hesus at buong pusong susundin ang Kanyang mga utos, our differences lost significance and the potential for partiality lessens. Yung ating pagkakaiba-iba, mawawala ng kahalagaan. At ang posibilidad po ng pagtatangi ay lubusang mawawala. Bakit ito? Kasi yung loob, pare-pareho. Pare-pareho mabait, pare-pareho magana, mapagpakumbaba, walang kayabang-yabang. Di ba magkakaisa tayo? Kahit na ang damit niya ay ganito lang, hindi yung loob, nagkakasundo-sundo tayo. Colossians 3:12-15, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa, at magpatawaran kung may hinanakit kayo kanina. Dahil pinatawag din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magbahalang kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Pagaliin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo, sapagkat bilang bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayo maging mapagpasalamat. So anong magiging bunga kapag tayo lumapit ang lumapit sa Panginoon? Makakatuloy tayo saan? Tayo magiging mapagmalasakit, mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis, mapagpasensya. So hindi panlabas yun, mga kapatid. Sa loob ng gagawin. At magaganap lang yun kung patuloy tayong lalapit sama-sama sa Panginoon Jesus. Magtutulong-tulong tayo. At kapag na-develop ang Christ-like character sa buhay natin, we will have a heart of compassion, not a heart of emotion. Magkakaroon tayo ng pusong mapagmalasakit. Hindi yung pusong bato. Magkakaroon, we will be kind, not cruel. Magiging mabait, at hindi tayo magiging malapit. Kapag nag-develop ang Christ-like character sa buhay natin, we will be humble, not proud. Kapag na-develop ang Christ-like character sa buhay natin, we will be gentle, not strict. We will be patient, not intolerant. Kapag na-develop ang Christ-like character sa buhay natin, we will be forgiving, not judgmental. Kapag na-develop ang Christ-like character sa atin, ang buhay natin, we will be loving, not unloving. Magiging mapagpatawad, hindi magiging mapagpatawad, magiging mapagmahal, at hindi tayo bias na may kinikilingan o pinapagod. Ang aral, mga kapatid, though differences lost their significance, this does not mean differences cease to exist. Tandaan natin, dahil malinaw po kung sa atin ang kahulugan ng pagkakaiba, at kung pag-uusapan, may bago wala na lang yun, kung ano ang itsura ng ganito, ang itsura ng kapitan kasi kapatid dito sa Panginoon. Pero hindi naman kahulugan na wala o wala na tayong pagkakaiba, hindi po totoo yun. Anong sabi? Ang isang Hudyo ay mananatiling Hudyo at ang isang Hintil ay mananatiling Hintil. Ang mga mahihirap ay mahirap pa rin. At ang mga mayayaman ay mayayaman pa rin. Habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Mananatili ang sa ganong kalatan, divine guidance governing some differences must still be respected.
magbabago. Sa loob ng tahanan, ang anak ay anak pa rin. Ang magulang ay magulang pa rin. Kahit tayo ay Kristiyan, kahit tayo mananampalataya. Sa pamilya, ang magulang ay mananatiling magulang. Ang anak ay nararapat gumalang sa magulang. Hindi ibig sabihin na nakikipaglaro sa iyo, nakikisali sa laro ng mga bata, ang iyong ama't ina, ituturing mo na siyang kapitbahay na kalaro. Hindi magbabago yun. Hindi magbabago ang patayo ng ating magulang kahit sila nakikipaglaro sa anak. Minsan kasi nakakalimutan ng anak na magulang mo yan. Hindi ko nakakabigay ka ng malaki dahil nabaliktad na yung cycle eh. Yung bata tayo pinakakain ng mga magulang. Nung ikaw ay malaki na at itong magulang ay may edad na, nabaliktad na ikaw na nagbibigay. Hindi pa rin magbabago ang katayuan nila bilang magulang. Dahil magulang pa rin sila. Kahit na sila hukot na, at ikaw na ang bumubuhat sa kanila, na dati ikaw ang binubuhat, magulang mo pa rin yun. Yun ang gusto ng Panginoong Jesus sa mga sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Hindi nawawala ang respeto. Hindi nawawala ang paggalang. Hindi nababaligtad. Si Ama ay Ama pa rin. Si Ina ay Ina pa rin. At ikaw sa loob ng tahanan, the difference in responsibility between males and females must still be honored. At sa loob ng kapatiran, all members of the church are essential to submit to their leader. Hebrews 13:17, sundin ninyo ang mga nanungulo sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong malakay. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit, kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. So, meron pong chain of command kahit sa loob ng bahay, kahit sa anumang organisasyon, yung puputulin nyo. Hindi ko mat Kristiyan, hindi ko mat mananampalataya, okay lang. Hindi ko mat mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa sa pastor na yan, ay may karapatan na ako magsalita. Sa tatay na yan, sa magulang ko na yan, ay may karapatan na ako, hindi siya igalang. Walang ganon sa Kristiyano. At minsan, yun na nakakalimutan nyo. Tanggap naman pantay-pantay naman tayo. Pagdating sa langit, yes, sapagkat ang Lord na ang ating kasambahin at paglilingkod. Pero habang narito tayo sa lupa, mananatili ang mga bago. Kaya nagkakagulo eh. Bakit ito? Yung trabaho na hindi mo dapat trabahoin, pinakikialaman mo. Yung anak, hindi tayo anak. Lahat tayo anak, mga magulang. Hindi lahat tayo magulang, pero lahat tayo anak. Naniniwala kayo? Yes. Lahat tayo anak. Pero hindi lahat tayo magulang. So kapag ikaw ay naging magulang, doon mo nga naranasan ang halaga talaga ng respeto. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin ito. Para mapanatili ang mabuting samahan ng kapatiran, dapat alam mo kung saan ang lugar mo. Igalang ang dapat igalang, irespeto ang dapat irespeto. Sumunod sa mga nagtutunin at huwag magreklamo ng magreklamo. Huwag magkalat ng basura. Huwag magkalat ng chismis o balitang hindi totoo. Pagpangimasukan ang buhay ng iba, ang hindi sa iyo ay huwag mong pakikialaman. Makiramdam mo na. Kung bibigyan ka at gusto mo, saka kumuha. Pero huwag kumuha ng hindi sa iyo at hindi rin ibinibigay sa iyo. Huwag garapan, huwag maging manhi, huwag maramdamin, huwag makipag-away, huwag magaspang ang pag-uugali. Maging magpakumbaba sa pakikitungo sa kapwa. Kusang tumulong sa mga gawain at huwag nang maghintay na utusan o pakiusapan mo. Kung nagkamali, nagkasala, o nakasakit ng damdamin ka, humingi agad ng tawad at panganin. Magpatawad ka agad upang hindi manatili sa iyong puso ang galit at sama ng Lord. Yan ay ethics. Yan ay ugali ng isang tao totoong may magkakilala sa ating Panginoon. Ito po'y alam na natin noon pa. Pero bakit ito ulit? Kasi nakakalimutan. Hindi ito para pasakitan tayo o saktan ang ating damdamin at sabihin, magaling siya. Isa, no, wala.
hulaman ng mundo. Yan. Hindi ang isip ng tao, si Jesus ang hulaman ng mundo. At kung meron po makakalagpas at hindi nalalaman, dahil mo ba yung message? Hindi nakakalimutan ko, paalala lang. Ang paalala ay gamot sa taong nakalimutan. Hindi kinalimutan, nakalimutan lang. Iba po yung kinalimutan kaysa nakalimutan. So lahat tayo magpaalalahanan, magtulungan. Kahit ako na inyong nagsasalita ngayon sa inyong unahan, hindi po ibig sabihin na gagawa ko lahat ito. Marami rin po akong semplang. Nagkataon lang ho na ako nandito sa unahan, sa pulpito at nangangaral ng salita ng Diyos. Pero pare-pareho tayo mga kapatid, na magpaalalahanan, maggalangan, magrespetuhan. Para kahit tayo magkakaiba ang pinanggalingan, and after that, iba-iba rin ang ating pupuntahan. Pag nagkita-kita tayo, masarap pa rin ang ating samahan. Hindi yung nagkita na nga tayo, nagkasalubong na nga tayo, wala lang. Nagtitigan lang tayo, and then after that, tanguan lang, hindi wala na. Diba? So mga kapatid, unless na nakalimutan, marami ho dito sa kapatiran, hindi ko ho, once ko lang nakita pero nakikita ko sa labas, siguro kamukha ko magbubuti, o baka nga ho ako yon. No, batiin nyo naman ako at huwag nyo akong banggain. No, dito lang ho maganda ang suot, pero paglabas, pare-pareho lang ho tayo. No? So mga kapatid, magkakaiba man tayo sa tulong at biyaya ng Diyos, pagkakaisa niya tayo. Kaya ang tanong, tatanggapin o di kikilalanin? Aming Diyos, aming Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Marami pong salamat sa inyo sapagkat muli po pinagpala niyo kami. Tinulungan, pinangunahan, ginabayan at sinamahan. Lord, ang mensahe na aming pong narinig, tanim niyo po sa aming puso. Patuloy, O Diyos, na nais naming kayo po ang aming maging katulad. Nais namin, Panginoon, ma-develop pa sa amin ang mga katangian niyo. At nang sa ganon, sino man taong aming makahalubilo, makita po kayo sa amin. Hindi ang aming kahinaan, hindi aming kapintasan, kundi ang inyong dakilang pangalan ang siyang mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.